Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, August 29, 2023. At latest update sa dalawang bagyong binabantayan ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Goring at sa isa pang sama ng panahon na minomonitor natin na nasa labas pa ng ating area of responsibility na may international name na Haikwe. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ring binabaybay ni Bagyong Goring ang karagatan silangan ng Northern Luzon at huli itong namataan sa layong 240 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Napanatili pa rin ito yung lakas nito na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay nagdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan at ng mga malalakas na hangin, lalong-lalo na yan dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. At patuloy pa rin itong ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang nagdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. At para nga sa ating latest forecast track analysis, ay generally si Bagyong Goring ay kikilos ng mas pahilaga or northwestward ngayong gabi yan hanggang sa Miyerkules, kung saan patungo na nga ito dito sa may Luzon Strait. At may kita natin dito sa ating forecast track image na meron tayong areas highlighted in yellow kung saan hagip pa rin ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Goring itong silangang bahagi ng Northern Luzon. At nakikita nga natin na posible itong lumapit or maglandfall dito sa vicinity ng Batanes between Wednesday morning and evening. Kung saan kapag mas lumapit nga po ito dito sa area ng extreme northern Luzon ay hindi natin inaalis yung possibility na magtaas pa tayo ng wind signals 3 or 4 dito yan sa Batanes, Babuyan Islands area sa mga susunod na araw. And also, posible ding lumabas ng ating area of responsibility si Bagyong Goring by Thursday morning. At sa kasalukuyan, meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 2 dahil nga mas palapit na muli itong si Bagyong Goring dito sa may area ng extreme northern Luzon, kung saan ang wind signal number 2 nga natin ay nakataas dito sa may Batanes, Babuyan Islands at sa extreme northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantala, wind signal number 1 naman ay nakataas sa northern at eastern portions ng mainland Cagayan, maging sa eastern portion ng Isabela at sa northern portion ng Apayao, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin ay makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Goring at posible pa rin po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light material. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Samantala, para naman sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Goring, ngayong gabi hanggang bukas ng gabi makaranas pa rin ng mga malalakas na pag-ulan ang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte, maging ang northern at eastern portions ng mainland Cagayan. Samantala, bukas naman ng gabi hanggang sa Miyerkules ng gabi ay mas malaking bahagi ng northern Luzon yung makaranas ng mga pag-ulan. Partikular na yan dito pa rin sa Batanes, Babuyan Islands, maging sa bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra at sa northern portion ng Ilocos Sur. And by Wednesday evening naman to Thursday evening ay medyo mababawasan na yung mga pag-ulan na mararanasan natin na dulot directly ni Bagyong Goring. Ngunit meron pa rin po tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan dito sa Batanes area. Samantala, bukod po dito kay Bagyong Goring, ang southwest monsoon na enhanced southwest monsoon o habagat ay patuloy din po magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan sa western section ng Luzon at Visayas, kung saan ngayong gabi hanggang bukas ng gabi makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, ang northern portion ng Palawan kasama na dyan ng Calamian at Cuyo Islands, Antique, southwestern portion ng Iloilo, maging ang northwestern portion ng Aklan. Samantala,
By tomorrow night naman hanggang Wednesday night, patuloy pa rin makakaranas itong Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, ang northern portion ng Palawan kasama na yung Calamian at Cuyo Islands, maging ang bahagi ng Antique at ang Occidental Mindoro. And by Wednesday night to Thursday night, ang bahagi din po ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas, Pangasinan ay makakaranas din po maging ang bahagi ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro ay patuloy ngang makakaranas pa din ng mga malalakas na pag-ulan na dulot naman ng habagat. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa mataas na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At bukod nga po dun sa mga areas naman natin under wind signals, makakaranas din ng bugso ng mga malalakas na hangin, dulot naman ng enhanced southwest monsoon o habagat, ang malaking bahagi ng Luzon, maging ang Visayas at ang ilang bahagi pa ng Mindanao for the next 3 days. And also, meron din tayong nakataas na gale warning. Dulot pa rin yan ng enhanced habagat at ni Bagyong Goring. Dito yan sa may area ng Isabela, Batanes, kasama na yung Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, northern coast of Ilocos Norte, Aurora, Bataan, Zambales, Palawan, Romblon, Marinduque, Mindoro Provinces, Batangas, Quezon, kasama ng Polillo Islands, Catanduanes, Camarines Provinces, maging ang bahagi ng Bicol Region, Capiz, Aklan, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Bohol, Siquijor, Cebu, ang Leyte Provinces, maging ang Samar Provinces, maging ang Zamboanga del Norte, Surigao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte at Dinagat Islands kung saan mapanganib po ang pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa isa pang sama ng panahon na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility na tropical storm na may international name na Haikwe, huli itong namataan sa layong 1,965 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Medyo bumilis yung pagkilos nito, ngunit napanatili pa rin po yung lakas nito. At ngayon ay kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, wala pa po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon na sa ating latest forecast track analysis, generally ito ay kikilos pa west, northwestward at patuloy nga nitong babaybayin ng Philippine Sea hanggang sa Biyernes at posible po itong pumasok ng ating area of responsibility by Wednesday afternoon or evening. At kapag nasa loob na nga po ito ng PAR, ay papangalanan natin itong Hana. At nakikita natin in the next 5 days ay patuloy nga itong mag-i-intensify at kapag ito ay pumasok or bago man ito pumasok or kapag pagpasok nito sa loob ng ating area of responsibility ay posible mag-intensify pa ito into a severe tropical storm at kapag ito ay nandito sa may northeastern PAR region ay posible naman po ito mag-intensify pa into a typhoon category. Ngunit nakikita po natin na mananatiling malayo ito dito sa anumang bahagi ng ating bansa at less likely po na magkakaroon ito ng direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit gaya po ni Bagyong Goring ay patuloy din itong i-enhance itong southwest monsoon o habagat beginning on Wednesday or Thursday. So in-expect po natin na bagamat paglabas ni Bagyong Goring at pagpasok naman nito ni Bagyong Haikwe na may international name na Haikwe ay patuloy pa rin pong ma-enhance yung habagat natin. So throughout this week, ina-expect po natin or nakikita natin na magiging mataas pa din yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. So continuous monitoring po tayo dito sa dalawang sama ng panahon na ito.